this is Ingrid again. Welcome back to my channel. So my question for today is, ano nga ba ang hanap nyo sa isang husband material? Or are you still confused or wondering kung nasa tamang tao ka na ba? Halika, pag-usapan natin ang mga red flags na dapat mong bantayan. Number 1 is understanding husband material. Unang-una ay dapat husband material siya, hindi lang sa forma, kundi napaka-importante na dapat ay sa ugali din. Kung lagi siyang late sa mga dates niyo or worse, hindi siya marunong rumispeto sa mga magulang mo. Think twice ka na sis. Just imagine like you're very excited already for your date, but then ito siya, late na naman. Nakaka-disappoint, di ba? Ang time, precious yan. Kaya dapat ay nire-respeto din niya ang oras mo. Ito pa lang ay red flag na yan. Kasi kung sa simpleng bagay na pagdating on time ay hindi niya magawa, paano pa kaya ang sa mga mas seryosong bagay, di ba? Isa pa ay kung paano niya tratuhin ang pamilya mo, lalong-lalo na ang iyong mga magulang. At hindi lang yan basta-basta. Kung hindi siya marunong magpakita ng respeto sa mga magulang mo, ay mag-isip-isip ka na. Hindi sapat na gwapo lang. Yung ugali, yung pagiging responsable, yung respect, yan ang tunay na husband material. So next time, kapag may date ka, tingnan mo hindi lamang ang forma, kundi pati na rin yung puso at ugali. Number 2 ay ang shared values and interests. Dapat aligned ang mga goals ninyong dalawa. Kapag mahilig ka sa travel, tapos siya ay homebody at walang kahilig-hilig lumabas, baka magka-problema kayo dyan. In relationships, most of the time, compatibility is also a key. Kunyari, mahilig ka sa travel at adventurous ka. Gusto mo, lagi kang on the go. Pero siya, mas prefer niya yung chill lang at magstay lang sa bahay. Relax at yung tahimik na buhay. Maybe at first, mukhang okay lang yan, but in the long run, pwedeng magkaka-issue kayo niyan. Baka ikaw, gusto mo laging lumabas or mag-explore, samantalang siya, masaya na sa Netflix and chill. Just imagine, like, kunyari, Sabado ng umaga and ready ka na hiking, backpack and all. Tapos si partner mo setting up na rin ng movie marathon. Pareho nga kayo excited, pero sa magkaibang bagay. Kaya dapat pareho kayo ng hilig or at least supportive kayo sa isa't isa, di ba? Hindi pwedeng laging compromise na lang. Kailangan ay meron din kayong shared interest para sabay kayo sa inyong life journey as married couple. Number 3 ay ang emotional maturity and responsibility. Marami sa atin hinahanap ang guy na romantic at sweet, di ba? Pero alam nyo, sa pag-aasawa, hindi sapat ang sweet lang. Dapat ay emotionally mature din at marunong sa mga responsibilities. Kung sa simpleng paglilinis ng kwarto or pag-manage ng finances ay palpak na, red flag na yan. Kunyari, sweet siya, oo. Pero, pagdating sa bahay ay magulo. Pag uwi mo galing sa trabaho, imbis na mag-relax, ay stress ka pa sa gulo. At pag pinag-usapan ang budgeting or bills, ay allergic siya. Kung ganito siya, kahit gaano pa yan ka-sweet, ay may kulang. Dapat kasi ay kaya rin niyang i-handle ang kanyang sariling buhay, hindi lang ang inyong love life. Isipin mo, yung simpleng pagbabudget ay hindi niya magawa, paano pa kaya yung mga malalaking decisions in your future together? Kaya watch out for that. Big red flag yan. Lalong-lalo na kapag mama's boy, na lahat na lang ng decision niya sa buhay ay nakadepende sa nanay niya. Dapat yung partner mo ay partner mo rin sa iyong growth or pag-solve ng problems. Hindi yung ikaw pa yung kailangang mag-aalaga sa kanya. So, wag basta-bastang ma-blind sa sweetness. Hanapin mo rin yung substance. Okay? Fourth, the last in our list, ay yung commitment and effort. Siyempre, napakahalaga ng effort, hindi yung puro salita lang, di ba? Kung consistent siya sa pagpapakita ng pagmamahal and not just on anniversaries, edi jackpot ka na girl.
Kasi alam nyo, yung true loves ay nasa consistent effort yan. Hindi lang puro pa-cute at sweet words. Just imagine, hindi lang during anniversaries or Valentine's yung effort niya, kundi everyday. Na kahit ordinaryong araw ay pinaparamdam niya na special ka at appreciated niya ang lahat ng mga ginagawa mo. Gaya ng pagluluto niya ng paborito mong adobo kahit hindi niya forte ang cooking. O di kaya yung pag-remember niya ng mga small details about you. Yan, mga ganyang maliliit na bagay. Yan yung tunay na effort, yung may consistency. Yung hindi kailangan ng okasyon para ipakita na mahalaga ka sa kanya. Hindi yung grand gestures lang, and then pagkatapos wala na. So kung ang jowa mo ay all out sa effort at hindi lang puro salita, but also in actions. And every day feels like Valentine's. Ay nako, jackpot ka na nga girl. Kaya, choose wisely. Hindi lahat ng gwapo ay husband material. Minsan, nasa simpleng tao lang ang tunay na ginto. That's all for today. I hope you enjoyed and you have learned something from this video. And if you do, please don't forget to like and subscribe this channel for more videos like. Thank you for watching. Bye.